Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa all-time XRP burn kung saan ay umaabot na po ng 12,1,657 tokens ang nasusunog. At maliban po dyan ay umangat po ang XRP ng 5.81%. Yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, data shows the cumulative amount of XRP tokens burned by the XRP ledger or XRPL has crossed 12 million units. Kaya yan, umaabot na po or lampas na po ng 12 million units ang nasusunog dito. Ang nasunog na XRP tokens sa pamamagitan po ng XRP ledger. According to statistics from XRP Scan, a leading blockchain explorer service for the XRPL, the 12,1,657 has been burned off XRP's 100 billion max total at the time of reporting. Ayan. Ito po 100 billion po yung maximum na total ng XRP token. At ayan, nabawasan na po ng 12 million. Panos Mekras, co-founder of Anudos Finance, called attention to this development in a recent statement on X. Citing data from burntracker.io, Mekras informed the XRP community that the total incinerated XRP tokens have now exceeded 12 million. Kaya yan, si Ginoong Panos Mekras, siya po ang nagbigay ng announcement dito sa X platform. Yan, si Panos Mekras ay siya po ang co-founder ng Anudos Finance. Yan, nakita po niya yung naganap na pangyayaring ito sa burntracker.io. Kaya yan, nung nakita niya ito ay in-inform po niya ang community ng XRP na ayan, nalampas na raw po ng 12 million na XRP tokens ang nasusunog. Kaya yan po yung actual na tweet rito ni Ginoong Panos Mekras. The total amount of XRP burn has now surpassed 12 million. 12 million XRP has been burned forever or $6.8 million with current prices. Yan yung 12 million na tokens na ito, XRP token ay nagkakalaga pong iyan ng $6.8 million base po sa kanyang kasalukuyang presyo ngayon. At ayan, sa mga bago lamang dito ay ano ba yung burn na yan or pagsusunog na yan, ano ba ang impact niyan kay XRP? Ayan, sa mga bago lamang dito, ayan, bagong pasok pa lamang or bagong subscriber pa lamang na gustong matutunan or gustong makinig sa mga balita, ay nagsasaya po ang mga investor kapag nagsusunog ng token, kapag may nasusunog na token katulad na lamang ni XRP. Kasi kapag nasusunog po yung nasusunog po ang isang token or nababawasan po yung kanyang ibig na sabihin na rin po niyan ay nababawasan na rin po yung token, yung kanyang maximum supply. Kasi dito kay XRP ay meron po siyang 100 billion na maximum supply. Ngayon kapag nasusunog yan ay nababawasan yung kanyang circulating supply. Yan, at kung pag nababawasan yung kanyang circulating supply ay ayan, nababawasan yung supply, tumataas yung demand. At kung pag tumataas yung demand, ay tataas din yung presyo. Ganyan lang po yung teorya. Yan yung kanyang screenshot sa kanyang nakita. Breakdown of the figure. At the time of Mekras disclosure, the total was 12,840,000. However, per burntrackers.io's estimate at the time of reporting, the burned XRP assets have risen to 12,003,611. This signifies that an additional 2,771 XRP tokens have been incinerated in under 24 hours. Kaya, ayan, nung inilabas ni Ginoong Panos Mekras yung achievement na ito na pagsusunog kay XRP token ay nasa 12,840,000 ito. Pero nung chinek po nila, yan, chinek po ng The Crypto Basic
ang burn tracker IO ay nasa 12 million na ito, 12 million 3,611. Ibig sabihin ay may nadagdag pa na 2,771 XRP token na nasunog nitong nakalipas lamang na 24 oras. Based on XRP's market value of approximately 60 cents or 0.6, the burn assets wield a monetary value of at least $7.2 million. With the 12 million tokens eliminated, XRP circulating supply is now 54.2 billion. Hypothetically, the wipe tokens account for just 0.02% of XRP circulating supply and 0.012% of the total max remaining supply. Kaya yan. Sa ngayon ay yan, dahil sa nasunog na yung higit 12 million na XRP token, ang natitira na lamang po na circulating supply ng XRP ay nasa 54.2 billion. Yan, halos nakalahati na mula sa maximum supply nito ng 100 billion ay halos nakakalahati na. Ayan, 4.2 billion na lamang ay nakalahati na yan. Also, the recent data reveals that 299 XRP was burned in the last hour. 10,121 tokens over the past days and 72,926 in the past week. Additionally, 276,928 XRP has been burned since December 10, and the cumulative figure since last year stands at 1.3 million XRP. Kaya yan po yung mga previous na naisagawang pagsusunog. Furthermore, burntracker.io statistics indicated that XRP's burn rate has shown a consistent upward trend for several months. However, a more pronounced uptrend became evident in the final days of December 2023. This surge was mainly attributed to the rise of spam transactions on XRPL during the frenzy for inscriptions on the network. XRPL burn mechanism. Yan, ito naman yung kanyang burning mechanism kung paano po siya nagsusunog. Notably, the XRP burn mechanism seeks to destroy a small fraction of XRP through transaction fees, a measure designed to deter network spam. Yan po yung ganyan po gumagana yung burning mechanism ng XRPL. Kinukuha po niya ito sa mga transaction fees. Yan, maliit lang naman na fraction yung kanyang kinukuha at yan po yung kanyang sinusunog. At na-design na rin ito para ma-prevent ang network spam. The burn rate is linked to the quantity of transactions set at 10 drops per transaction. Considering that 1 XRP is equivalent to 1 million drops, this translates to a burn of 4 0 digits 1 XRP per transaction. Kaya yan. Due to the minimal transaction cost, the depletion of the entire XRP supply could extend over several years. At the time of reporting, XRP trades at 6.004 with a 5.81% gain over the past 24 hours. Kaya para ma-deplete daw or maubos yung buong supply ng XRP ay kailangan pa ng ilang mga taon. Kaya yan, kung nakalahati yan ay ayan, mukhang ilang taon pa ay siguro ay talagang baka talagang konti na lamang siguro ang matitirang circulating supply nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button ito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.